Magandang araw. Ako si Ginang Giselle, ang inyong guro ngayong araw. Ngayon, hinihiling kong manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Let us bow our head and feel the presence of the Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami ay nagtipong-tipong muli para magkaroon ng panibagong kaalaman. Naway itatak mo sa isip ng mga batang ito ang anumang mapag-aaralan ngayong araw. Hinihiling din po namin, Panginoon, nagabayan mo ang mga batang ito sa kanilang araw ngayon. Panginoon, itinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class, bago kayo magsiupo, maaari bang pakitignan muna ang inyong paligid at pakipulot ang anumang kalat na inyong makikita? Pakitignan din ang halin ng inyong mga upuan kung ito ba ay pantay-pantay. Ngayon, maaari na kayo magsiupo. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayong araw? Okay, mahusay. Ngayon, ikinagagalak ko na walang lumiban sa klase ngayong araw. Naway, kayo ay matuto sa akin at ako ay matuto rin sa inyo. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating talakayin, nais ko lamang ipaalam sa inyo ang mga alituntunin sa ating silid-aralan. Una, makinig sa guro kapag ito ay nagsasalita. Huwag kayo nakikipag-usap sa katabi para hindi tayo magkaroon ng anumang ingay na wala namang kinalaman sa ating talakay ngayong araw. At ang panghuli, magtaas lamang ng kamay kung may kailangan, may katanungan, o kasagutan sa aking mga tanong. Maliwanag ba? Okay, ngunit bago lahat, meron akong inihandang energizer para sa inyo. Maaari bang magsitayo ang lahat? Ito ay pinamagatan kong tic-tac-toe. Tuturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Una, tic-tac-toe. Again, tic-tac-toe. Pangalawa, give me a high, give me a low. Ulit, give me a high, give me a low. Okay. Again, tic-tac-toe, give me a high, give me a low. Repeat, tic-tac-toe. So, give me a high, give me a low. Nagising ba ang lahat? Kung ganon, ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating talakayin, nais kong magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang inyong natutunan o ano nga ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Anyone? Okay, Jovi? Mahusay, Jovi. Ang ating pinag-aralan ng nakarang araw ay may kinalaman sa kagustuhan at pangangailangan. Agree ba ang lahat? Okay, mahusay kung ganon. Ngayon naman, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayin, ay mayroong inihanda si teacher na inyong sasagutan. Kayo ay hahatiin ko sa dalawang grupo upang magsama-sama at mag-brainstorming ng kanya-kanyang mga idea base sa aking ipapagawang aktibidad. Maliwanag ba? Okay, mahusay kung ganon. It's activity time at hahatiin ko ang grupo sa dalawa, ang grupo A at ang grupo B. Ngayon, binibigyan ko kayo ng oras na magsama-sama. Okay, just keep silence, okay? Salamat. Ngayon, kung handa na ang lahat, ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong
ilarawan mo ko. May idea ba ang lahat? Kung ano ang inyong gagawin? Okay, so kung wala, makinig sa aking instruction. Ngayon, ang mga larawan na nakikita nyo, ito ang inyong ilalarawan. Magbibigay kayo ng 3 salita upang ilarawan kung ano ang inyong nakikita o napapansin sa mga litratong ito. Mayroon tayong 4 na litrato na kung saan bibigyan nyo ito ng kahulugan. 3 salita lamang. Okay ba? Okay, kung ganon, simulan na ninyo ang paglalarawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Okay, class, dito na nagtatapos ang inyong 2 minuto sa pagsasagot. Pili kayo ng magre-representa na inyong mga kasagutan. Sa grupo A, sino? At sa grupo B, sino? Okay, Rene. Sa grupo A, meron sila, si Rene. Sa grupo B naman. Okay, Ira. At sa grupo A, maaari nyo nang sabihin ang inyong kasagutan. Okay, mahusay. Salamat. Ira, maaari nyo nang sabihin ang inyong kasagutan. Okay, mahusay. Ngayon, ang inyong mga kasagutan ay lahat tama. Ngayon, dahil lahat kayo ay tama, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. Ngayon, mukhang naiintindihan nyo ang ating aktibidad. So ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Anyone from the class? Yes, Sunshine? Okay. Ito ay may kinalaman sa pamilihan? Pwede. Maaari, salamat. Okay? Miss Mary Grace? Yes, maaari din. Ito ay may kinalaman din daw sa mga mamimili. Tama, mahusay? Mahusay na pareho. Bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. So ngayon, ang ating tatalakayin ay may patungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng mamimiling Pilipino. Ano nga ba ang mga tungkulin ng isang mamimiling Pilipino? Una, humingi ng opisyal na resibo kapag bumibili. So, ibig sabihin yan, kapag tayo ay bumibili o pumupunta sa isang pamilihan, nararapat lamang na humingi tayo ng opisyal na resibo ng ating mga pinamili. So, bakit nga ba? Ito ay dahil o upang malaman natin kung magkano ang ating binabayaran, kung magkano ba ang itinataas ng mga bilihin, at kung sapat ba ang mga presyo ng ating mga pinapamili. Kung tama ba ang sukli na bumabalik, ay dito tayo nagbabase sa mga resibo. Tama ba? Okay, mahusay. Naiintindihan ba? Okay, mahusay. At ang pangalawa, ipaalam sa tamang kinauukulan ng anumang iligal na gawain katulad ng pamimirata at pagpapasok ng mga kontrabandong produkto. So class, bilang isang mamimiling Pilipino, isa sa mga tungkulin natin na kapag mayroon tayong nabiling alam nating hindi ito nararapat, maaari natin itong
isumbong sa ikinauukulan. Dahil para rin naman sa ating kalusugan o sariling kahinatnan ang gagawin natin. Okay, class. Ang tanong ko, kayo ba ay okay lang ba sa inyo na may mga produktong nakakapasok dito na illegal? Okay, di ba hindi? So ngayon, bilang isang mamimiling Pilipino, ito ay tungkulin natin panatilihing maayos ang ating mga pinamimili at pangatlo, gamitin ng lubos sa mga pinagkukuha ng yaman. Ngayon, alam naman natin na ang pinagkukunang yaman ay maaaring limitado lamang. Kaya ito ay tungkulin natin na pangalagaan ang ating mga likas yaman sapagkat kapag ito ay naubos, of course, hindi na tayo or mahihirapan tayo o magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng conflict ang bawat isa sa paggamit ng mga likas yaman. Maliwanag ba? Okay, kung ganon, ang pang-apat, tangkilikin ang mga produktong Pilipino. So, kinakailangang tangkilikin natin ang sariling produkto. Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin din natin na pangalagaan, palawakin at paunlarin ang produktong sa atin. Ang produktong Pilipino. Tama? Okay. Ang pang-apat, panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran. Siyempre, bilang isang mamimiling Pilipino, ito ay tungkulin nating itapon sa tamang lalagyan ang mga basura o ating pinamili kagaya ng mga plastics, mga bottles, na kung saan maaari natin itong i-recycle. Tama ba? Naiintindihan pa ba? Okay, mahusay kung ganon. Ang panglima naman, suportahan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan na nagtataguyod sa pambansang pag-unlad. So, ano nga ba itong mga programa na ito na na isang factor kung bakit nagkakaroon ng pag-unlad ang ating bayan? Ito yung mga programa na kung saan nakakatulong sa mga kapaligiran, kagaya na lang ng Clean and Green Program, kung saan pinapanatili nating malinis ang kapaligiran, lalo-lalo na ang kapaligiran ng pamilihan. At ang pampito, magpunyagi. At ang pampito, magpunyagi at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng oras. Bilang isang mamimiling Pilipino, kailangan nating magpunyagi, maging masipag, at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng oras. So, ano nga ba yung tinutukoy dito na maging kapaki-pakinabang? Ito ay ang pagiging active at pagkakaroon ng initiative na tumulong sa ating bayan. Tama? At ang panghuli naman, maging matapat, magbayad ng buwis sa takdang oras o panahon. Dito pumapasok ang mga nagkakaroon ng business sa kung saan kailangan nilang magbayad ng mga buwis. Na kailangan nilang magbayad ng mga buwis. Bakit nga ba kailangan nilang magbayad ng mga buwis? Syempre, dahil sila ay nakikinabang sa mga proyekto ng government, naman ay dumako sa mga responsibilidad ng isang mamimiling Pilipino. Ano nga ba ang mga responsibilidad ng isang mamimiling Pilipino? Una, meron tayong
mapanuring kamalayan. Ibig sabihin, kailangang alam niya ang gamit, presyo, kalidad at posibleng negatibong epekto na kakalakip ng pagbili ng produkto katulad ng panahon ng garantiya or warranty period at ang mga serbisyong nakapaloob dito. So, for example, meron tayong biniling isang produkto, kailangan nating pairalin ang ating kamalayan na kung saan dapat nating alamin kung kailan ba mag-expire ang isang produkto ngayon. Nang sa ganon ay hindi tayo magkaroon ng anumang sakit na idinudulot ng pagpamimili ng mga produktong iyon. At ang pangalawa, pagkilos. Ibig sabihin, kinakailangang matutuhan niyang maipahayag ang kanyang sarili para matiyak na patas ang magiging pakikitungo sa kanya. Ang mga mapagmasid at aktibong mamimili ay hindi maaabuso ng masamang mangangalakal. So, halimbawa na lamang dito ay ang pagbili ng mga produkto na kung saan kinakailangan itong ikilo. So, minsan nagkakaroon ng dayaan sa pagkikilo ng mga produkto na kung saan kapag ikaw ay hindi aktibo o kulang sa pagkilos, ay maaari kang madaya ng mga tindera. So, ang pangatlo, malasakit sa lipunan. Ibig sabihin, kinakailangang alam niya ang epekto ng kanyang pagkonsumo sa ibang tao, lalo na sa mga kapuspalad, ano man ang uri ng pamayanan na kanyang kinabibilangan. Malasakit sa lipunan, dyan na pumapasok yung pagtawad natin ng mga produkto o paninda ng mga nagsiservisyo na kung saan dapat alamin natin kung ang pagtawad ba natin ay may ang pagtawad ba natin sa mga produkto is naayon pa ba sa kalidad ng kanilang mga produkto. Dahil kung minsan, nagkakaroon ng lugihan sa mga taga-servisyo or mga tindera dahil masyado natatawaran yung kanilang mga produkto. So bilang isang mamimiling Pilipino, kinakailangan na na magkaroon tayo ng malasakit sa lipunan. Ang pang-apat, kamalayan sa kapaligiran. Kailangan niyang maunawaan ang magiging epekto ng kanyang mga gawain sa kapaligiran. Dapat niyang matutuhan ang tamang paraan sa paggamit ng pinagkukuhanang yaman upang makatulong sa pagpapanatili nito. At ang panghuli ay pakikiisa. Kailangan niyang lumahok sa mga organisasyon na kinabibilangan ng mga tulad niyang mamimili. Ang mga organisasyong ito ay nagbibigay proteksyon at nagtataguyod sa kapakanan ng mga mamimili. Isa silang makapangyarihang sektor ng pamayanan. So, may mga programa na kung saan ino-offer ng government na lumahok ang mga mamimiling Pilipino para magkaroon ng kamalayan or orientation patungkol sa pagmamalasakit sa lipunan at sa ating pamilihan. Naintindihan ba ng lahat ang ating talakayin? Okay, kung ganon, ako ay may katanungan. Kung talaga bang inyong naintindihan, ano nga ba ang mga responsibilidad ng isang mamimiling Pilipino? Magbigay ng 2 o 3. Okay? Miss Ira? Okay, tama.
Ako'y natutuwa at ikaw ay nakikinig. To. Ang iba naman, yes, Miss Russell, magbigay ng 2 pa. Okay, mahusay. So, kung ganon, at naiintindihan nyo ang ating talakayin ngayong araw, tayo naman ay dumako sa isang aktibidad na pinamagatan kong Hanapin Mo Ako. Sabi sa ating panuto, ang bawat mag-aaral ay kinakailangan maglabas ng sagot ng papel upang hanapin ang mga letrang nawawala base sa mga salitang ibinigay. Mayroon lamang 5 minutos na nakalaan para sagutan ang bawat salita. Kung ngayon, maglabas kayo ng sagot ng papel. Okay? 1/4 sheet of paper. At ito ang inyong sasagutan. Kailangan nyo lang hanapin ang mga letra upang mabuo ang mga salita. Dito na nagtatapos ang inyong 5 minuto. At pakipasa ang inyong mga papel papunta sa harapan. At ang nasa harapan, pakipunta sa inyong kanan. At ang nasa gitna ang magbibigay sa akin ng mga papel. Kung ganon, pagkatapos naman ng ating aktibidad, nais ko naman na maglabas ulit kayo ng sagotang papel o 1/4 sheet of paper para sa inyong quiz. Ito ay naglalaman lamang ng 5 katanungan. So, dito, sa inyong quiz, ito ay fill in the blank. Kung kayo ay nakinig, masasagutan ninyo ng tama ang mga sumusunod. Kailangan nyo lamang ibigay ang salitang nawawala upang mabuo ang isang sentence. Maliwanag ba? Kung ganon, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ang 5 katanungan. At ang inyong 5 minuto ay magsisimula na ngayon. Okay, kung tapos na ang lahat, pakipasa sa harapan ang inyong mga papel. Okay, same procedure, kagaya ng sinabi ko kanina. Ang pagpasa sa harap, at kapag nasa harap ng lahat, pakipasa sa inyong kanan. Okay, kung ganon, dyan na nagtatapos ang ating talakayin at nawa kayo ay natuto sa akin. Maraming salamat. Goodbye, class.